Mabuhay sa inyong lahat. Ako si Sarah. Ang Rewind Justice ay naghahatid sa inyo ng mga kwento ng paghihiganti na tiyak na magpapamangha sa inyo. Kung handa na kayo, pindutin ang subscribe at simulan na natin. Ako si Elena Ramos. At sa loob ng 8 taon, ang paniwala ng pamilya ko ay isa lamang akong administrative assistant sa isang tanggapan ng gobyerno sa Quezon City. Hindi naman sila lubos na nagkakamali. Nagtatrabaho nga ako sa gobyerno. May opisina nga ako sa QC. Ang hindi nila alam ay isa akong Senior Intelligence Analyst para sa National Intelligence Coordinating Agency, NICA, na may Level 4 Security Clearance at dalubhasa sa Counterterrorism Financial Tracking. Classified ang tunay kong posisyon. Ang trabaho ko ay tiktikan ang mga funding networks ng mga pandaigdigang teroristang organisasyon. Ang mga kasong hinahawakan ko ay direktang iniuulat sa National Security Council. Hindi ko ito pwedeng sabihin sa pamilya ko, kaya hinayaan ko silang maniwala na isa lang akong sekretarya. Ang kuya ko na si Danilo ay isang corporate attorney sa Makati. Kumikita siya ng mahigit 1.5 milyong piso kada buwan sa isang prestihiyosong law firm. Nakasakay siya sa pinakabagong Mercedes-Benz. Nagsusuot siya ng mga sadyang tinahing suit na nagkakahalaga ng libo-libo. Siya ang lahat ng pinangarap ng mga magulang naming naging masipag na manggagawa. Ako naman, kumikita ng sapat lang para sa isang komportableng buhay, nagmamaneho ng 6 na taong gulang na Toyota Vios. Sa mga family reunion, laging bida si Danilo tungkol sa kanyang mga kaso, mga kliyente, at ang kanyang pagiging partner sa firm. Ngumingiti lang ako at sinasabing naging busy lang sa opisina sa loob ng 8 taon. Naging maayos ang ganitong setup hanggang noong Noche Buena ng 2025. Nang magdesisyon si Danilo na ang pagiging malihim ko tungkol sa trabaho ay nangangahulugang nagsisinungaling ako sa lahat. Kumuha siya ng isang private investigator para patunayang isa akong fraud. Ang hindi naintindihan ni Danilo ay kapag kumuha ka ng mag-iimbestiga sa isang taong may Level 4 Security Clearance, hindi ka makakatanggap ng report. Makakatanggap ka ng pagbisita mula sa mga taong hindi man lang magsasabi kung mula sa anong ahensya sila ang pinagmulan nito. Ang aming mga magulang na sina Tatay Carlos at Nanay Maria ay nagmula sa probinsya at nakipagsapalaran sa Maynila noong 1985. Nagtrabaho si tatay sa construction, si nanay naman ay namasukan bilang kasambahay at naglalabada. Tinipid nila ang bawat sentimo para mapag-aral kami sa kolehiyo. Si Danilo ang paboritong anak. Gwapo, madaling magsalita, full scholarship sa UP Diliman. Kumuha ng law sa Ateneo bago 22 anyos. Partner na siya sa firm. Ibinili niya sina tatay at nanay ng bahay sa isang subdivision sa Laguna. Siya ang patunay na nagbunga ang sakripisyo nila. Iba naman ako. Mas tahimik, mas magaling sa patterns kaysa sa pakikipag-usap sa tao. Nakapasok ako sa UP. Dahil sa talino, double major sa International Relations at Computer Science. Na-recruit ako ng NICA noong huling taon ko sa kolehiyo. Prangka ang recruiter noon. Sabi niya, "Ang galing mo. Sa pagsusuri ay pambihira. Kailangan namin ng mga taong makakahanap ng pattern sa financial data na hindi nakikita ng iba." Classified ang trabahong ito. Hindi mo pwedeng pag-usapan kahit kanino sa labas ng ahensya. Kahit ang pamilya mo, hindi malalaman ang tunay mong ginagawa. Tinanggap ko agad ito. Pagkatapos ng graduation noong 2017, sumailalim ako sa 6 na buwang matinding training, background investigation, polygraph tests, at security clearance process. Pagdating ng Enero 2018, mayroon na akong level 4 clearance at isang desk sa isang gusali na hindi pwedeng pasukin ng pamilya ko. Sa mga dinner namin, kapag tinatanong nila ang trabaho ko, sinasabi ko lang na nagtatrabaho ako sa NICA sa administrative role. Hindi iyon pagsisinungaling, hindi lang kumpleto. Inakala ni tatay na sekretary ako. Nag-aalala si nanay na baka maliit lang ang kinikita ko.
Madalas namang magbiro si Danilo tungkol sa mga mababagal na kawani ng gobyerno. Hindi ko sila itinuwid. Noong 2025, 3 beses na akong na-promote. Nakapagtrabaho na ako sa mga kasong nagpabagsak sa mga terror financing networks sa 4 na bansa. Nakapag-brief na ako sa mga miyembro ng Senado. Nakatanggap na ako ng mga parangal na hindi ko pwedeng ipakita kahit kanino. Mahalaga at makabuluhan ang trabaho ko. Pero sa hapagkainan noong Noche Buena, ako pa rin si Elena na nagtatrabaho lang sa opisina sa gobyerno, ang pattern ng pangmamaliit. Ang pagiging condescending ni Danilo ay matagal nang namumuo, pero lalong tumindi sa mga family gathering. Noong Easter 2022, sabi niya, "Elena, hindi mo ba naisipang kumuha ng totoong career? Ang government admin work ay walang patutunguhan." Noong Pasko 2023, sabi naman niya, "Stable ang trabaho mo, pero 30 ka na. Hindi mo ba gustong mangarap ng mas malaki?" At noong 2024, hirit niya, "Ang secretary ko, kumikita ng 80,000. Gusto mo bang makausap siya para sa career advancement strategies?" Bawat komento, bawat payo, laging iniisip na hindi ako matagumpay. Hindi ko kailanman ipinagtanggol ang sarili ko. Bawal sa security clearance ko ang pag-usapan ang tunay kong trabaho. At sa kabilang banda, na-curious din ako. Hanggang kailan itatayo ni Danilo ang kanyang yabang sa mga asumpyon na hindi naman niya kailanman napatunayan? Ang sukdulan ay dumating noong Noche Buena, 2025. Nandoon kaming lahat sa bahay ni na tatay sa Laguna. May 20 kamag-anak ang naroon. Si Danilo ay bida na naman tungkol sa isang malaking kasong na ipanalo niya. Isang settlement na nagkakahalaga ng 50 milyong piso para sa kliyente niya. Nagtanong ang tita ko, "Elena, kamusta na ang trabaho mo?" Bago pa ako makasagot, sumingit na si Danilo. Maayos naman ang trabaho ni Elena. Napaka-stable. Ang mga administrative positions sa gobyerno ay may magandang benefits. Ngumiti siya ng nakakaasar. Hindi exciting, pero maaasahan. Tumango si tatay. Ang matatag na trabaho ay mabuting trabaho. Ngumiti lang ako. Busy naman po ako. Humilig si Danilo paharap. Pero naisip ko lang, ano ba talaga ang ginagawa mo? Napaka-vague mo lagi, sabi ko. Nagtatrabaho ako sa financial analysis. Totoo, pero kulang. Sa anong departamento? National Intelligence. Ano ba ang ginagawa mo doon? Hindi ko pwedeng pag-usapan ang detalye dahil sa security protocols. Tumawa si Danilo. Security protocols para sa administrative work? Elena, naman, natahimik ang hapagkainan. Seryoso ako, mahinahon kong sabi. Classified ang trabaho ko. Nagbago ang mukha ni Danilo. O baka naman nahihiya ka lang kasi secretary ka lang talaga at ayaw mong aminin. Naging mailap ang tingin ni nanay. Nakasimangot si tatay. Matagal ko na itong napapansin. Patuloy ni Danilo. Lagi kang malabo. Hindi ka nagbabahagi ng detalye. Iniiwasan mo ang mga tanong. Alin sa dalawa? May ginagawa kang nakakahiya o nagsisinungaling ka tungkol sa posisyon mo? Nagkatinginan ang mga pinsan ko. Nakatitig lang ang tita ko sa plato niya. Uminom ako ng tubig. Hindi ako nagsisinungaling, Danilo. Kung ganun, patunayan mo. Sabihin mo sa amin ang eksaktong ginagawa mo. Hindi ko nga pwede dahil classified admin work ito. Ngumisi siya. Hindi totoo yan, Elena. Totoo yan sa posisyon ko. Ibinalibag ni Danilo ang tinidor niya. Hindi ako naniniwala. Sa tingin ko, pinalalaki mo lang ang papel mo sa loob ng maraming taon at ginagamit mo ang salitang classified bilang dahilan. Tahimik na tahimik ang buong silid. Isipin mo na ang gusto mong isipin. Mahinahon kong sagot. Inilabas ni Danilo ang cellphone niya. Actually, papatunayan ko ito. Kukuha ako ng private investigator. Isang taong pwedeng mag-verify ng trabaho mo, ng posisyon mo, at ng tunay mong papel. Sa susunod na pagkikita natin, lalabas ang katotohanan, sabi ni nanay. Danilo, parang sobra na.
Yan, kapatid mo siya. Sagot ni Danilo. Kung 8 taon na siyang nagsisinungaling sa pamilya, karapatan nating malaman. Tiningnan ko siya. Sige, kumuha ka ng kahit sinong gusto mo. Ngumiti si Danilo. May kakilala na ako. Si James Mercado, dating NBI, top investigator dito. Malalaman niya ang totoo. Tumango ako. Sigurado akong malalaman niya. Ang hindi alam ni Danilo, ang hindi niya pwedeng malaman, ay kapag ang isang dating NBI agent ay nag-imbestiga sa isang taong may level 4 clearance, may mga protocol na automatikong magti-trigger. Magpapasa si James Mercado ng background check request para ma-verify ang employment ko. Ang request na iyon ay tatama sa isang classified firewall. Magti-trigger ito ng automatic security review at ang mga taong mas makapangyarihan pa kay Danilo ang magtatanong kung bakit may nag-iimbestiga sa akin. Wala akong kailangang gawin kundi maghintay. Ang paghahanda. Umalis ako sa Laguna at bumalik sa kondo ko sa Taguig. Hindi ito ang maliit na studio unit na inaakala ng pamilya ko. Isang 150 square meter na unit ito na binili ko noong 2021. Nagbukas ako ng aking secure laptop, ang nakakonekta sa Nika systems sa pamamagitan ng encrypted channels. May mga protocol akong kailangang sundin kapag may tagalabas na nagtatangkang mag-imbestiga sa mga tauhang may security clearance, obligado kaming iulat ito. Kailangan kong mag-file ng notification sa aking supervisor at sa security division. Pero bago iyon, tiningnan ko ang aking security file. Bawat 6 na buwan, ang clearance ko ay sumasailalim sa review. Ang background ko ay muling iniimbestiga, ang financial records ko ay sinusuri, at ang mga kontak ko ay bine-verify. Masusi at tuloy-tuloy ang proseso. Sa file ko, naroon ang dokumentasyon ng bawat kasong hinawakan ko. 8 taon ng pag-track sa terror financing networks, pag-analisa sa cryptocurrency flows para sa mga mapanganib na organisasyon, koordinasyon sa mga international intelligence agencies. Nakatulong ako sa pagpigil sa 3 planong pag-atake. Nakilala ko ang mga network sa 7 bansa. Ang trabaho ko ay iniuulat mismo sa Director General ng Nika. Wala akong pwedeng sabihin kahit isa rito sa pamilya ko. Gumawa ako ng email para sa aking supervisor na si Director Margarita Santos. Subject: Family member initiated unauthorized background investigation. Director: Ang kapatid ko ay kumuha ng private investigator, si James Mercado, dating NBI, para i-verify ang aking trabaho at posisyon. Ang investigasyon ay malamang na mag-trigger ng security protocols. Gusto ko kayong abisuhan bago pa umabot ang mga flag sa inyong desk. Hindi ako naglabas ng anumang classified information sa aking pamilya. Ang paniwala nila ay nasa administration ako. Naniniwala ang kapatid ko na nagsisinungaling ako at gusto niya ng patunay. Ang investigator ay magre-request ng employment verification na tatama sa classified firewall. Nagfa-file ako ng notification na ito ayon sa protocol. Ipinadala ko ito ng 11:00 ng gabi. Sumagot si Director Santos pagkalipas ng 6 na minuto. Elena, natanggap ko. Makikipag-ugnayan ako sa Security Division kapag dumating ang verification request. Susundin namin ang standard protocols para sa unauthorized investigation ng cleared personnel. Para sa kaalaman mo, malamang na magresulta ito sa isang security interview sa kapatid mo at sa investigator. Sasabihan sila na ang karagdagang investigasyon ay isang security violation. Balitaan mo ako. Isinara ko ang aking laptop. Gusto ni Danilo ng patunay. Makukuha niya ito, pero hindi sa paraang inaasahan niya, ang security flag. Tumama ang flag sa system noong Disyembre 3. Si James Mercado, isang licensed private investigator, ay nagpasa ng employment verification request para kay Elena Ramos, National Intelligence Coordinating Agency. Ang request ay dumaan sa normal na channels. Tumama ito sa HR verification system at dahil classified ang posisyon ko, automatiko itong ipinasa ng system sa Security Division na may priority flag.
Tinawagan ako ni Director Santos ng 2:00 ng hapon. Dumating na ang verification request. Sabi niya, si James Mercado nag-iimbestiga sa ngalan ni Danilo Ramos. Nag-trigger ito ng agarang security review. Ano ang mangyayari ngayon? Magbubukas ng case file ang security division. I-interviewin nila si Mercado para malaman ang saklaw at layunin ng kanyang investigasyon. I-interviewin din nila ang kapatid mo para masuri kung may security risk at i-interviewin ka rin nila para masigurong wala kang naibunyag na classified information. Wala naman po. Alam ko. Pero protocol ay protocol. Huminto siya. Elena, kailangan kong itanong, gusto mo bang itigil na natin ito ng tahimik? Pwede naming sabihan ang kapatid mo na bawal ang karagdagang investigasyon nang hindi na nagpapaliwanag kung bakit. Nag-isip ako, 8 taon ng pangmamaliit, 8 taon ng pagiging balewala, 8 taon na itinayo ni Danilo ang kanyang yabang sa asumpyon na isa lang akong hamak na empleyado. Hindi po, sabi ko, hayaan nating matapos ang mga protocol sa normal na paraan. Naiintindihan mo ba ang ibig sabihin nito? Ang kapatid mo ay i-interviewin ng mga federal agents. Sasabihan siya na ang investigasyon niya ay nag-trigger ng security review. Hindi ito magiging banayad. Naiintindihan ko po. Sige, sasabihin ko sa security division na nakikipagtulungan ka ng lubos. Noche Buena, Pasko 2025. Sa bahay ng mga magulang ko sa Laguna, nandoon ang buong pamilya. Ipinilit ni Danilo na dapat lahat ay naroon para sa presentasyon ni James Mercado. Dumating ako ng 5:00 ng hapon na nakasuot lang ng simpleng blusa at pantalon. Nandoon na si Danilo, suot ang kanyang mamahaling suit at mukhang kampante. Katabi niya si James Mercado. Nasa late 50s, mukhang propesyonal at may dalang leather portfolio. Elena, tamang-tama ang dating mo. Handa na si James na ipakita ang kanyang natuklasan. Ngumiti ako. Magandang hapon, Mr. Mercado. Tumangulang si James. Ang kanyang mukha ay kontrolado. Pero nakita ko ang tensyon sa kanyang mga mata. Naghapunan muna kami. Lechon, pansit, hamon, at ang espesyal na salad ni nanay. Tuloy-tuloy ang kuwentuhan. Ang mga pinsan ay pinag-uusapan ang kanilang mga trabaho. Ang mga tita ay nagbabahagi ng tsismis. Panay ang tingin ni Danilo sa akin. Inaasahan na kakabahan ako. Kalmado lang akong kumakain. Nakikipag-usap sa mga pinsan ko. Pagkatapos ng dessert, tumayo si Danilo. Lahat, makinig po kayo. Natahimik ang silid. Gaya ng alam ninyo, kumuha ako ng investigator para i-verify ang sinasabi ni Elena tungkol sa trabaho niya. Nandito si James Mercado para ibahagi ang kanyang nalaman. Dahan-dahang tumayo si James. Hindi niya binuksan ang kanyang portfolio. Salamat, Danilo, sabi ni James. Ang kanyang boses ay seryoso. Bago ako magsimula, kailangan kong linawin ang isang mahalagang bagay. Kumunot ang noo ni Danilo. Sabihin mo na lang kung ano ang nahanap mo. Hindi ko magagawa. Nabali ang katahimikan ng silid. Nagbago ang mukha ni Danilo. Anong ibig mong sabihin na hindi mo magagawa? Binayaran kita ng 400,000 para mag-imbestiga. Nagtagka akong mag-imbestiga. Pagtatama ni James. Nagpasa ako ng standard employment verification request para kay Elena Ramos sa NICA. Ang request na iyon ay nag-trigger ng isang security review. Security review? Humilig paharap si tatay. Mukhang hindi na komportable si James. Nang subukan kong i-verify ang posisyon ni Elena, ang request ay na-flag ng NICA Security Division. Kinontak ako ng mga ahente at sinabihan na ang posisyon ni Elena Ramos ay classified. Ang anumang karagdagang investigasyon ay ituturing na paglabag sa Federal Security Protocols. Tumayo si Danilo. Kalokohan yan. Isa lang siyang administrative. Hindi ko sinabing sekretary siya, putol ni James. Sinabi ko na ang posisyon niya ay classified. Iyon lang ang autorisado kong sabihin. Inabot ko ang cellphone ko sa bag at pinindot ang isang button
na inihanda ko. Isang tawag kay Director Santos. Sumagot siya agad. Director, nandoon na ako sa dinner ng pamilya ko. Ang investigator na kinuha ng kapatid ko ay nakontak na ng Security Division. Maaaring kailanganin ng paglilinaw. Naiintindihan ko. Kasama ko na ang response team. Ibinaba ko ang tawag. Tinitigan ako ni Danilo. Ano yun? Ang supervisor ko. Mahinahon kong sabi. Nakikipag-ugnayan na siya sa security response team. Security response team? Lumakas ang boses ni Danilo. Elena, ano bang nangyayari? Mahinang nagsalita si James. Danilo? Naging malinaw ako nang ibalik ko ang pera mo. Sinabi ko sa iyo na ang investigasyon ay nag-trigger ng security protocols. Pinayuhan kita na huwag na itong ituloy. Ibinabalik mo ang pera niya. Tanong ng tita ko. Ibinabalik ko ang 400,000 ni Danilo 3 araw na ang nakalipas, sabi ni James, kasama ang nakasulat na babala na ang anumang pagtatangka na mag-imbestiga kay Elena Ramos ay maaaring ituring na isang security violation na mula ang mukha ni Danilo. Sinasabi mo bang hindi ko man lang pwedeng malaman ang trabaho ng sarili kong kapatid? Sinasabi ko sa iyo na ang trabaho niya ay classified, sabi ni James. At na-interview ako ng mga ahente na naglinaw na ang unauthorized investigation sa mga taong may clearance ay sineseryoso. Tahimik kong pinindot ang isa pang button sa phone ko. Isang text ito sa Security Coordination Team. Family situation requiring presence. Noche. Buena dinner. Address on file. Agad na nag-vibrate ang phone ko. Team dispatched. Estimated arrival. 12 minutes. Tumingin sa akin si Danilo. Ano ang ginagawa mo? Sumusunod lang sa mga protocol. Mahinahon kong sabi. Protocol para sa ano? Elena? Hindi ka spy. Isa kang administrative assistant na nagawang lokohin ang mga taong ito. Nanigas ang lahat. Tumayo ang tatay ko. Ako na! Naglakad siya sa pinto at binuksan ito. 3 lalaking naka-dark suit ang nakatayo sa labas. Sa likuran nila, makikita sa driveway ang 3 itim na SUV. Mr. Ramos, sabi ng unang ahente sabay pakita ng badge. Special Agent Bautista, Nika Security Division. Narito kami tungkol sa isang unauthorized investigation sa isa sa aming mga analyst. Namutla si tatay. Ano? Maari ba kaming pumasok? Tumabi si tatay. Pumasok ang 3 ahente sa sala. Nakatitig ang lahat ng kamag-anak. Walang umiimik. Tumingin sa paligid si Agent Bautista hanggang sa makita niya ako. Miss Ramos! Tumayo ako! Agent Bautista. Tumango siya nang may paggalang, paumanhin sa abala. Narito kami para ayusin ang isang security matter. Humarap siya kay Danilo. Kayo ba si Danilo Ramos? Dahan-dahang tumayo si Danilo. Opo, kumuha kayo ng investigator para mag-background check sa inyong kapatid na si Elena Ramos. Opo, pero gusto ko lang namang malaman kung si Miss Ramos ay may level 4 security clearance, sabi ni Agent Bautista. Ang kanyang posisyon ay may kinalaman sa classified national security work. Ang unauthorized investigation sa cleared personnel ay nagtitrigger ng mandatory security reviews. Napahawak si nanay sa kanyang bibig. Nagpatuloy si Agent Bautista, Mr. Mercado. Tumango siya kay James. Ay tama ang ginawang pagtigil sa investigasyon at pag-uulat sa aming opisina. Pinahahalagahan namin ang kanyang kooperasyon, tumango si James. Gayunpaman, sabi ni Agent Bautista habang nakatingin kay Danilo, kailangan naming malaman ang saklaw at motibasyon ng inyong investigasyon. Ito ay standard protocol. Hindi alam ni Danilo ang kanyang gagawin. Nanginginig ang kanyang mga kamay. Hindi ko po alam. Akala ko kasi nagsisinungaling siya tungkol sa trabaho niya. Napaka-vague niya kasi palagi. Napaka-vague niya dahil ang kanyang trabaho ay classified, sabi ni Agent Bautista. Siya ay legal na pinagbabawalan na talakayin ang kanyang tunay na tungkulin. Nagsalita si tatay.
Elena, gumagawa ng mga classified national security matters? Tumingin sa akin si Agent Bautista. Miss Ramos, gaano karami ang gusto mong ibunyag namin? Nag-isip ako. Wala po tungkol sa mga espesyal na tungkulin. Tumango siya. Si Elena Ramos ay isang senior intelligence analyst ng NICA. Siya ay may level 4 security clearance. Isa sa pinakamataas na clearance levels sa ating gobyerno. Ang kanyang trabaho ay may kinalaman sa pambansang seguridad na hindi ko maaaring pag-usapan. Natahimik ang lahat. Umiiyak na si nanay. Nakatitig lang ang tita ko. Gulat na gulat ang mga pinsan ko. Si Danilo ay tila naging estatwa. Putlang-putla ang mukha. Inilabas ni Agent Bautista ang isang tablet. Mr. Ramos, kailangan ko kayong interview sandali. Ito ay standard procedure. Tatagal ito ng mga 30 minuto. Pwede nating gawin ito rito o sa aming field office. Dito na lang po, bulong ni Danilo. Maaaring manatili ang ibang pamilya, sabi ni Agent Bautista. Pero kailangan ninyong maintindihan na ang ginagawa ni Miss Ramos ay classified. Hindi ninyo pag-uusapan ang kanyang posisyon sa mga taong nasa labas ng pamilyang ito. Ang anumang paglabag ay maaaring makasira sa national security operations. Tumango lang si tatay. Isinama ni Agent Bautista si Danilo sa kabilang silid. Sumunod si Danilo na parang wala sa sarili. Ang dalawa pang ahente ay nanatili sa sala. Nakatayo ng maayos, malapit sa pinto. Umupo ako ulit. Walang nagsalita sa loob ng ilang minuto. Sa wakas, mahinang nagsalita si nanay. Elena, nagtatrabaho ka para sa seguridad ng bansa? Opo, nay. Gaano na katagal? 8 taon na po. May mga luhang pumatak sa mukha niya. At hindi mo masabi sa amin? Hindi po, nay. Classified po. Nagsalita ang tita ko. Nang sabihin ni Danilo na nagsisinungaling ka, hindi ako nagsisinungaling. Hindi ko lang po masabi ang katotohanan. Nagtanong ang pinsan ko. Ano ba talaga ang ginagawa mo? Tumikhim ang isa sa mga ahente. Ma'am, classified po iyon. Tumahimik ang pinsan ko. Pagkalipas ng 20 minuto, bumalik sina Agent Bautista at Danilo. Mukhang tumanda ng 5 taon si Danilo. Wala na ang kanyang kayabangan. Humarap si Agent Bautista sa lahat. Tapos na ang preliminary interview. Nabigyan na si Mr. Ramos ng babala tungkol sa security protocols. Naiintindihan niya na ang anumang karagdagang investigasyon ay ituturing na isang federal violation. Tumingin siya sa akin. Miss Ramos, mayroon ka bang security concerns tungkol sa sitwasyong ito? Wala po, sir. Nararamdaman mo ba na ang iyong posisyon o kaligtasan ay nanganib? Hindi naman po, sir. Tumango siya. Kung gayon, isasara na namin ang usaping ito na may notation sa iyong security file. Standard protocol. Inabutan niya ako ng card. Kung may magbago, kontakin mo ako ng direkta. Salamat po, Agent Bautista. Tumango siya sa lahat. Mag-enjoy po kayo sa inyong holiday at pakiusap. Tandaan ninyo, classified ang trabaho ni Miss Ramos. Mahalaga ang diskresyon. Umalis ang 3 ahente. Narinig namin ang pag-alis ng mga SUV. Nanatiling tahimik ang silid. Pagkatapos, mahinang sabi ni tatay, Elena, hindi ko maintindihan. Paano ka naging ganito? Na-recruit po ako mula sa UP, sabi nila. Kailangan nila ng mga analyst na makakahanap ng pattern sa financial data. Magaling po ako dun. 8 taon mo na itong ginagawa. Opo, pinunasan ni nanay ang kanyang mga mata at ang akala namin, sekretary ka lang. Hinayaan ko po kayong maniwala dun. Hindi ko po pwedeng ipaliwanag nang hindi nalalabag ang clearance ko. Sa wakas, ay nagsalita si Danilo. Halos hindi marinig ang boses niya. Yung mga ahente na yon. In-interview nila ako kung bakit ako kumuha ng investigator. Tinanong nila kung may mga kontak ako sa ibang bansa, kung pinag-usapan ba kita sa ibang tao sa labas ng pamilya. Tinanong nila. Huminto siya. Sinunod lang nila ang protocol, mahinahon kong sabi.
Elena, akala ko nagsisinungaling ka. Akala ko nahihiya ka lang kasi hindi ka successful. Kumuha ako ng investigator para mapahiya ka. Gumaralgal ang boses niya. Pero sa halip, ako ang naimbestigahan ng Nika. Opo, at kailangan mo ng patunay. Tiningnan ko siya. Ngayon, nakuha mo na. Humilig paharap si tatay. Elena, ikaw ba ay mahalaga sa trabaho mo? Nag-isip ako kung paano sasagot. Mahalaga po ang ginagawa ko. Iyon lang ang masasabi ko. Sabi ng tito ko, Level 4 clearance? Mataas yan. Napakataas. Natahimik na naman ang silid. Sa wakas, tumayo si nanay. Ginagawa ko lang po ang trabaho ko, Nay. 8 taon na hindi namin alam. 8 taon na hindi ko pwedeng sabihin. Humiwalay siya at tiningnan ako. Sabi ni Danilo. Sabi niya, Secretary ka lang. Naniwala kami sa kanya. Alam ko po. Hinayaan ko kayong maniwala. Kailangan ko pong gawin yun. Biglang tumayo si Danilo. Kailangan ko ng hangin. Lumabas siya sa likod bahay. Sumunod si tatay sa kanya. Nakita ko sila pagkalipas ng 30 minuto. Nakaupo si Danilo sa patio. Hawak ang kanyang ulo. Nakatayo naman si tatay sa malapit. Umupo ako sa tabi ng kuya ko. Pasensya na. Mahinang sabi ni Danilo. Elena, sorry talaga. Para sa ano? Dahil inisip ko na isa kang failure. Dahil kumuha ako ng taong magpapatunay nun. Para sa 8 taon ng pangmamaliit, tumingin siya sa akin. Dahil naging mayabang ako, hindi ko lubos maisip na baka mas matagumpay ka pa sa akin. Tumahimik ako sandali. Kumikita ako ng sapat, Danilo. Ikaw, kumikita ka ng higit pa doon. Ang pera ay hindi katumbas ng tagumpay. Hindi nga. Ang ginagawa mo, talagang mahalaga. Mahalaga rin ang ginagawa mo. Sa ibang paraan lang. Umiling si Danilo. Nagtatanggol ako ng mga korporasyon sa mga demanda. Ikaw, ipinagtatanggol mo ang bansa. Tumawa siya ng mapait. At 8 taon kitang minaliit. Hindi mo naman alam. Dapat nagtiwala ako sa iyo. Dapat naniwala ako nang sabihin mong classified ang trabaho mo. Pero ang ginawa ko, inisip ko agad na nagsisinungaling ka. Sabi ni tatay. Lahat kami ay nag-akala. Tiningnan ko siya. Hindi ko po kayo pwedeng ituwid nang hindi nalalabag ang clearance ko. Alam ko, sabi ni tatay. Pero dapat nagtiwala pa rin kami sa iyo. Naupo kaming tahimik. Sa wakas, nagtanong si Danilo. Masasabi mo ba sa amin kung ano talaga ang ginagawa mo? Hindi po, kahit kailan. Marahil pagkalipas ng ilang dekada, kapag retirado na ako, pero mahalaga ang trabaho mo. Opo, yung trabahong nangangailangan ng mga ahente na pumunta sa Noche Buena. Opo, tumawa si Danilo. Pero hindi ito masayang tawa. Kumuha ako ng investigator para hiyain ka. Pero ang nangyari, ako ang na-interview ng Nika kung bakit ko iniimbestiga ang sarili kong kapatid. Opo, at kailangan mo yun. Hindi ako kumontra. Bumalik kami sa loob. Ang pamilya ay naroon pa rin, tahimik at tila nag-iisip. Nanatili ako ng 1 oras bago nagpaalam. Pagkalipas ng 6 na buwan, Hunyo 2026, Senior Intelligence Analyst pa rin ako. May Level 4 clearance pa rin. Nagtatrabaho pa rin sa mga classified matters na hindi ko pwedeng pag-usapan. Tumigil na si Danilo sa pagbibigay ng komento tungkol sa karir ko. Kapag tinatanong ng mga kamag-anak ang trabaho ko, siya na ang sumasagot. Classified ang trabaho ni Elena sa Nika. Iyon lang ang pwedeng malaman. Ipinagawa ni na tatay ng frame ang diploma ko mula sa UP at isinabit sa sala. Ipinagmamalaki ni nanay sa mga kaibigan niya na ang anak niya ay nagtatrabaho sa gobyerno at gumagawa ng mahahalagang bagay. Nagdi-dinner kami minsan sa 1 buwan. Hindi na nagtatanong si Danilo tungkol sa trabaho ko. Iba na ang pinag-uusapan namin. Noong birthday ni tatay nitong Mayo, nagtanong ang tita ko, Elena, kamusta ang trabaho? Bago pa ako makasagot, sabi ni Danilo, hindi niya pwedeng pag-usapan. National security. Tumango ang tita ko.
at nag-iba ng paksa. Pagkatapos ng dinner, kinausap ako ni Danilo. Gusto ko lang malaman mo, sabi niya. Proud ako sa iyo. Salamat kuya. At sorry kung kinailangan pa ng mga ahente sa Pasko para makita ko kung sino ka talaga. Ngumiti ako. Minsan, kailangan talaga ng matinding ebidensya. 8 taon kong itinayo ang ego ko sa asumpyon na mas successful ako sa iyo. Maling-mali ako. Iba lang ang sukatan natin ng tagumpay. Okay lang yun. Hindi okay yun. Minaliit kita. Sinubukan kitang hiyain sa harap ng lahat. Huminto siya at hinayaan mo akong hukayin ang sarili kong libingan. Alam mo kung anong mangyayari nang kumuha ako ng investigator. Alam ko ang mga protocol, kuya. Opo, pwede mo naman akong binalaan. Makinig ka kaya? Nag-isip siya. Hindi, malamang hindi. Kaya hinayaan ko na ang system na magbabala sa iyo. Tumawa si Danilo. 3 ahente at 3 itim na SUV. Matinding babala yun. Effective naman, di ba? Oo, sobra. Nanahimik kaming dalawa. Elena, salamat sa lahat ng ginagawa mo. Tiningnan ko ang kuya ko. Sa unang pagkakataon, sa loob ng 8 taon, nakita ko ang tunay na respeto sa kanyang mga mata. Walang anuman kuya. Nagmamaneho pa rin ako ng Toyota ko. Bumibili pa rin ako ng damit sa SM. Hindi ko pa rin masabi sa pamilya ko ang tunay kong ginagawa. Pero alam na nila na hindi ako sekretarya. Alam nilang nagtatrabaho ako para sa seguridad ng bansa. Alam nilang nang kumuha ang kuya ko ng investigator para patunayang nagsisinungaling ako, nag-trigger siya ng security review na nagdala ng mga ahente sa aming Noche Buena. At alam nila na sa loob ng 8 taon, habang iniisip nilang hindi ako matagumpay, pinoprotektahan ko ang mga bagay na hindi nila kayang isipin. Hindi ko binalak na turuan ng leksyon si Danilo. Sumunod lang ako sa protocol. Pero nang kumuha siya ng investigator para ilantad ang aking mga kasinungalingan, ang sarili niyang mga asumpyon ang nalantad. Hindi natapos ng investigator ang kanyang report, ang mga ahente na ang gumawa nito para sa kanya. At minsan, ganyan talaga ang itsura ng katarungan. Ang level 4 clearance ay hindi lang nagpoprotekta ng classified information. Minsan, pinoprotektahan ka rin nito mula sa mga taong inaakalang ang pagiging tahimik at mahusay ay tanda ng pagiging mediocre. Natutunan iyon ng kuya ko sa mahirap na paraan. At natutunan ko na ang katotohanan ay hindi kailangang ipagtanggol. Kailangan lang nito ng panahon para lumabas. Mas maganda kung may kasamang 3 itim na SUV para sa dramatic effect.